Calendar season na naman, and I'm sure marami sa inyo ang naghahanap na ng mga templates. Pero alam niyo ba na madali lang gumawa ng calendar from scratch? Hindi mo na kailangang maghanap at bumili ng Canva templates para magkaroon ka ng calendar na pwede mong gamitin sa iyong business. Gamit ang Inkscape, within a few seconds, makakagawa ka na ng calendar na siguradong walang mali at pwede mo pang i-customize. Hello, I am Alec. Welcome to my channel kung saan nag-share ako ng knowledge ko about Cricut, Inkscape, at anything about crafting. Kung gusto mong matuto ng mga iba't ibang tips at hacks gamit ang Cricut, mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos ko. Today, ipapakita ko ang aking exact process kung paano gumawa ng stock calendar na tulad nito na pwede mong gamitin sa iyong office desk o craft room. Madali lang itong gawin gamit ang thick cardstock o kaya ay 250 GSM na photo paper at ang aking reliable na Cricut Explore Air 2. Let's make it with me. Make it with Alec. Para gawin ang project na to, kailangan natin ng dalawang software. Una yung Inkscape and Design Space. Unahin natin gamitin yung Inkscape. I-open ko lang. Ang version na Inkscape na gamit ko dito ay version 1.4. So, ang Inkscape naman ay free software. Pwede mong i-install ito sa kanilang website dito sa www.inkscape.org. Okay, so i-close ko na ito and papalitan ko yung size ng page dito sa File and Document Properties. Gagawin kong A5 yung size. A5. And yung orientation niya ay naka-portrait. And close na natin. Gagamitin lang natin itong Inkscape para mag-create ng calendar. Hindi na natin kailangan pumunta sa Canva para maghanap ng mga templates doon dahil dito mag-generate na natin. And makukustomize din natin yung mga fonts na pwede natin gamitin sa calendar. Isiselect ko itong extensions and itong render and click ko yung calendar. Dito, isiselect mo lang sa configuration kung anong year. Gawin natin ay mag-generate tayo ng 12 months. And i-untick ko itong fill empty day boxes with next month's days. Tanggalin ko yan. Week start date is Sunday dahil ito yung nakasanayan natin. Kung much preferred mo na Monday yung start day mo, select mo lang yung Monday. Weekend natin ay Saturday and Sunday. And yung layout naman natin, gagawin natin yung month width ay 3 inches or 7.5 centimeters. And click lang natin tong live preview. And ito yung na-generate na calendar, December 2026. So, hindi mo na kailangang i-correct ito kung tama ba yung date niya. Unlike dun sa mga nabibiling template sa Canva or sa Facebook. May mga napabasa kasi ako na hindi na nila correct yung dates. And eventually, nung nabenta na nila yung calendars nila, tsaka na lang nakikita na may mali doon sa calendar. Itong Inkscape naman, automatic nang generate, so wala talaga siyang error. And ito yung mga default na settings. Pwede nating palitan yung font ng numbers and yung month and days. I-delete ko na to and gagawin natin yung January. Babalik ako sa extensions, render and calendar, and kapalitan ko tong 12 ng 1 for January. And dito sa layout, i-click natin tong live preview. And sa colors, siselect lang kayo ng kulay na gusto niyo dito. Okay. Ayan, tignan nyo dahil naka-live yung preview, makikita nyo na dito yung itsura ng calendar na nagiging output. And papalitan ko din yung year. And dito sa baba, makikita mo yung pinaka-recent na kulay na ginamit mo na wala dito sa palette sa taas. Siselect ko ulit itong blue. And yung weekend color, gagawin ko siyang red. And sa day color, blue din. And papalitan ko to ng much darker na blue. And palitan natin yung font.
Okay, kahit anong font na lang, ibabalik ko siya sa Arial dahil buburahin ko lang din ito mamaya. Ang iiwanan ko lang sa calendar natin yung days and yung numbers and yung month. O yung font ang gagamitin ko ay Bastard Script. And gusto ko ay may serif yung weekday name ko. So, gagamit ako ng Georgia. Hindi yung gagamitin ko sa day font. And pwede nyo rin palitan dito, halimbawa, Sunday. Sa may localization. So, pag pinalitan mo yung format dito sa localization, yun lang din yung lalabas dito sa may preview natin. Kung gusto nyo ng complete words doon sa days, dito nyo lang papalitan. Pero ibabalik ko lang din sa default na format. Kung okay na yung settings, click ko na yung apply. And mag-generate yung Inkscape ng calendar. Ang sunod naman natin gagawin ay yung mga months from February to December. Para gawin yun, pabalik tayo sa configuration and gagawin natin yung last na mga settings natin, like yung font and colors. Kung ano yung last na ginamit mo, yun din yung lalabas dito sa may window. And click apply for February. Ito, meron ka ng February. And gagawin ko din yung mga susunod. Okay, so na-generate ko na yung lahat ng months ng year 2026. Kaso nga lang, nagpatong-patong sila lahat dito. Ang gagawin ko lang dyan, i-spread out ko lang siya doon sa canvas natin. So, itong unang na-generate natin ay January, then papataas siya hanggang December. I-rename ko lang para hindi nakakalito. So, kompleto na tayo ng 12 months. I-edit ko lang siya kasi mukhang mas malaki yung numbers dito sa may days. Ang gusto kong palakihin itong text ng days and palalakihin ko din yung month. So, para gawin yan, siselect ko tong January na folder and meron siya ditong mga subfolders. So, kung i-check nyo, yung text dito ay yung year. I-delete ko yan. And itong text dito ay yung month. So, yan yung papalitan ko. Click ko tong text tool. And palalakihin ko tong font niya from 10.65 gagawin kong 12 or 14. So, 14. And itong group na to, ito naman yung days. Papalitan ko siya, palalakihin ko lang. Isi-select ko ulit yung text tool. Isi-select ko tong mga layers ng text. And isi-select ko yung text tool and gagawin ko siyang 7 para lumaki. And gusto kong paliitin naman yung days. Isi-select ko tong group dito sa taas. And click ko yung arrow para mag-expand yung layer. And ayan. So, lahat ng mga text layers dito, yan yung dates. Gagawin ko naman itong 6. Tignan natin kung maganda yung 6. Or siguro 6.5. Para mas malaki ng konti. Oops. Ito. Select ko yung text and gagawin kong 6.5. Okay.
itong month na to, tataas ko siya. 4, so 4 na arrow key. 4 na beses kong pinindot yung arrow key. Para ganun din yung gagawin natin sa iba. So, i-check natin yung month. Ang font size na ay 14. Itong days naman ay 7. And itong date ay 6.5. So, papalitan ko sila manually pa isa-isa hanggang matapos ko yung December. Now that meron na tayong mga calendars from January to December, it's time to export. Pero before natin i-export, kailangan natin i-organize yung objects natin into layers. So, yung per layer natin ay yung elements for each month. Dito sa layer 1, re-rename ko siya ng January. And iti-drag ko lang tong January na group dito sa may January na layer. So, meron ka ng isang layer. Gagawa tayo ng additional. Gawin ko tong February. Ito-drag ko din yan. Yung February na group. Dito sa layer ng February. And gagawin ko siya hanggang December. Gagawa ko ng 10 additional na layers. And gagawin kong March ito. Ayan, tapos ko nang i-organize sa layers yung mga calendars natin. Pwede ko na silang i-export. I-click ko dito sa file and click export. Meron kang option dito na halimbawa single file. Pwede mong i-export yung lahat ng elements na nandito sa page na to. And sa page naman, since isa lang page ang meron ako dito, so isang page lang din yung mag-export. And dito sa selection, ayan, halimbawa, sinelect ko to, itong March, and sinelect ko yung selection, makikita nyo dito sa preview na yung March lang yung mag-export. And sa custom, dito pwede mong palitan yung sizes, and kung saang section ng page yung kukunin mo. Ito yung nakalagay ng mga numbers dito. Pero, ang gagawin natin dahil nag-organize tayo into layers, magba-batch exports tayo, and isi-select natin yung layers. So, January, meron kang January, February, March, April, hanggang December. And meron tayong 12 layers dito, tama naman. And yung background niya ay pwede mag-select. And naka-0 itong transparency niya para walang background. And isi-select natin, dapat 300 dpi and PNG yung format. Pero pwede mo ring i-select yung SVG or JPEG. Kaso pag JPEG, magiging white yung background mo. So, stick tayo sa PNG. And, i-add export natin. Ayan yung prefix natin ay descalendar. And, click export. And, ayan. Nag-export siya isa-isa. Few seconds lang din. And, kung titignan natin dito sa folder, ayan, nag-export na siya from January to December, and yung file name niya naka-rename na din. Nag-identify tayo na descalendar yung prefix, and after ng underscore yung name ng layer. So dahil rename natin lahat ng layers sa months, madali na rin natin ma-identify dito. Okay, ngayon pwede na tayong pumunta sa Cricut Design Space
Nandito ako sa homepage para makagawa tayo ng new project. Isiselect ko itong blank canvas dito or pwede rin iselect itong new project. Meron kang option ng zip file, decal, iron-on t-shirt, and gift tag. Itong first 3 options na to, mga template siya para yun yung magiging guide mo habang ginagawa mo yung project. Pero this time, blank canvas yung isiselect ko. I-click ko yan and meron siyang option. Meron kasi akong open na project na nasa canvas. Isiselect ko lang tong save para ma-replace yung canvas natin. Okay, nandito na tayo sa canvas. I-check ko lang kung naka-inches yung dimensions ko. Pupunta ako dito sa aking name dito and click settings. Click ko yung tab ng canvas and dapat naka-imperial 4 inches. Although pwede ka naman gumamit ng metric kung yun yung nakasanayan mo. Ako kasi mostly inches yung ginagamit ko and for smaller details, nag-shift na lang ako to metric. And click ko yung done. And dito sa canvas, walang makikita as in blank lang siya. Kung gusto nyo ng grid lines, click nyo lang itong square dito sa corner na to para mag-activate yung grid lines. Ito yung full grid line. Ito naman yung partial grid line. And ito yung no grid line. Ilalagay ko siya sa full grid line. Pwede na tayong mag-start doon sa desk calendar. I-import ko lang dito sa design space yung mga elements na gagamitin natin. Para gawin yun, i-click ko yung upload image, and click browse. Punta ka sa kung saang folder nakasave yung files mo and kung saan mo in-export yung calendar na ginawa kanina. Isi-select ko lang muna yung January and click continue. Wala na tayong kailangan gawin dito dahil walang background yung image. And click apply and continue. And select graphic dahil gagamit tayo ng print and cut sa project na to. Click continue and may option kang maglagay ng tags dito. Pwede ka maglagay ng tags, although option lang siya. Mas madali siyang makikita pag gusto mong balikan yung mga in-upload mong files. And click upload. Meron na tayong January dito. Next kong gagawin ay ilalagay ko sa canvas yung in-import ko din na jar. Click upload. And nandito siya sa recent uploads ko. Isi-select ko yan and add to canvas. And merong lumabas dito na warning. Dahil masyadong malaki yung element, i-resize natin siya into yung width niya ay 4 inches. And hindi ko kailangan yung mga details nito. Ang kailangan ko lang ay silhouette ng jar. So, i-contour ko lang to. Active yung selection ko ng jar. And isi-select ko yung contour. And hide all contours. So, yung naiwan dito, itong silhouette lang ng jar sa left. And i-click close ko yan. So, ito lang yung naiwan. Idadrag ko lang siya dito sa baba. And i-resize ko. Paste dito sa calendar. And dahil para sa akin, masyadong maraming details dito, bawasan natin yung details dyan. Kailangan ko lang siyang gawa ng offset. And dapat naka-round yung corners. And kung papansin nyo, hindi na ganun karami yung curve. So, gawin kong 7. And click apply. And i-delete ko na yung original na jar. Ang maiiwan, itong offset.
And i-resize ko ulit. Okay, and gagawin ko siyang white dahil hindi naman natin kailangan kulayan yan. Select ko yung dalawang layers and i-align center horizontally sila. And meron na tayong January. I-duplicate ko lang tong jar. Rename ko lang ng jar. Duplicate natin yan. And i-group natin itong January. Dito i-click mo lang yung icon na to para mag-group or Control G. Oops. Yung jar yung na-select ko. So, ito dapat. And yung January. Click group. And yan, pwede mo na siyang igalaw dyan. Ang naging final size niya ay 4.03 by 4.11. So, isusunod ko naman yung February to December. The same method lang din. And i-rename ko to ng January. Gagawa ko ng duplicates nito. Bali, 10 duplicates para maging 11 for each month. Okay, select ko lang lahat to and para mas organize lang, i-click to center ko and ilalagay ko sa pinaka-corner. Then, i-upload ko na yung February. Same lang din yung conversion natin to print and cut din. And hintayin nating mag-upload sa canvas. And check natin to kung anong size ba nito. 3.09. So gawin na lang natin tong 3. And ito din gawin natin 3. Okay. And isi-select natin tong February and isang duplicate ng jar. And isi-center ko lang din siya horizontally. Or isi-center ko. And ayan. So, meron na tayong February. I-group ko din yan. And rename ko ng Feb. And tapusin ko lang hanggang December. So, this is the last one, yung December. Okay, kompleto na yung calendars natin. Meron na silang respective na jars. Ang isusunod ko naman ay ilagay yung flowers. And i-upload ko lang din sila tulad ng mga calendars. And ito, meron siyang white background. So, ima-manually select natin yung portion na kailangan nating burahin. So, click ko anywhere dito sa may white. And hintayin natin mawala yung background. And i-click natin itong previous single layer para makita natin kung anong portions yung mga natanggal. So, okay na to. Click apply and continue. And select flat graphic 10. Click continue and click upload. And dahil masyadong malaki yung image for print and cut, i-resize ko lang to na ang height niya ay 1.5 inch. And i-upload ko rin all the rest. 12 flowers din yun, or 12 different designs ng flowers.
And dahil itong isang image na in-upload ko, hindi ko ma-select lahat ng kailangan kong i-delete. Like this. Itong mga naiwan na circle dito na lines, manually erase ko sila gamit yung eraser dito and i-adjust ko yung diameter. Ipo-preview single layer ko kung may na-miss akong portion. Ito. Okay. Okay na to. Click apply and continue. Now that we have all the elements in the canvas, i-arrange na natin yung mga elements. So, meron akong in-assign na isang flower or isang bunch ng flowers per month. And isa-select ko muna itong December. Arrange ko lang yung flower. Ipo-position ko lang sa magandang position niya. And kung gusto nyo, pwede nyo namang i-rotate yung elements. And gagawin ko ng offset itong flower para meron siyang white background sa paligid. I-click ko itong pencil icon and nalabas yung mga tools dito. I-select ko sa effects yung offset. And gagawa ko ng 0.15 inch na offset and rounded na rin yung corners. And click apply. And i-change ko rin ng kulay white yung offset. And isi-send to back ko tong flower and yung offset para nasa likod siya. And i-flatten ko lahat ng mga objects dito kasama yung jar, yung calendar, yung flower, and yung offset. Okay. So, napansin nyo yung jar. Nawala yung outline niya dahil naging print and cut din yung operation niya. And para makita yung outline niya, i-click ko tong background color. And pipili ako ng light yellow. Okay, so yan, mas kita na siya. And ganyan din yung gagawin ko sa ibang months. Now, ready na yung calendars natin. Ang gagawin ko na lang dyan ay i-resize ko muna. Pwede ko pa naman silang palakihin para ma-maximize yung space ng paper. Isi-select ko sila lahat and i-align ko sila center. And gagawin kong 6.75 yung height.
and click align. And click enter. After resizing, didistribute ko lang yung mga flattened images dito sa canvas para madali ko silang makita. Now that everything is flattened, pwede na natin i-click yung make it. And automatically nag-rearrange yung mga elements natin sa mga iba't ibang mats. Subukan natin kung mapagkasya natin sa much lesser na cardstock yung mga elements. Subukan ko itong i-move sa ibang mat. Subukan natin dito sa una. Pwede rin mag-rotate. And baba natin ito. So, mukhang kasya naman. Tignan natin kung pwede natin pagkasyahin to sa second mat dito. Click confirm and check natin yung pangalawang mat. And yung last one. Subukan natin kung kasya sa mat number 3. Okay, so napagkasya natin lahat sa formats. Pwede ko nang i-click continue. And i-connect natin yung machine sa computer. And i-click natin sa send to printer. And click next. Meron lang siyang information dito na magkakaroon ng directional arrow kung saan mo ilalagay yung upper left portion ng print sa mat. Click next. And ito-turn on ko tong use system dialog. Ang gamit kong printer ay Epson L8050. And click print. And papalitan ko yung preferences niya. Gagawin kong premium glossy. High yung quality. And pupunta ako sa more options, sa custom, advanced. And itataas ko lang yung saturation. Click OK. And turn off natin to. Pag by directional printing kasi, mas mabilis siyang mag-print. Pero, mas lower yung quality ng print niya. So, click ko yung OK and click print. And hintayin natin na mag-print yung printer. Tanong mag-print yung unang mat natin. So, andito yung May, December, and June.
So, ito yung directional arrow doon sa tinutukoy doon sa design space kanina. Dapat yung corner na to nasa top left corner din ng mat. So, ilalapat lang natin yan dyan. Gagamitan ko ng braille para mas kumapit yung cardstocks sa mat. Okay, pwede na yan. And iloload ko na sa machine yung so okay na yan except that dahil glossy yung material na gamit ko, possible na hindi siya mabasa ng sensor marks. Talagyan ko lang ng highlight yung mga registration marks. Natutunan ko lang yung trick na to sa mga videos ng mga matagal nang gumagamit ng Cricut. Okay, so i-load na natin ito sa machine. Pag ilo-load yung mat sa machine, dapat nandito siya sa ilalim ng mat guides, dito sa left and right. And dapat tatama siya dun sa roller. So, itong nasa clamp B, ito yung fine point plate. And ilalagay ko na yung mat. Design space. I-click ko lang tong done dito sa verify print quality. And isi-select ko yung medium cardstock. And yung pressure niya ay default. And magbu-blink na yung load dito sa machine. I-click ko lang yan. And after loading, magbu-blink din yung cut button. Then, i-click ko na yan. And mag-uumpisa na yung machine na mag-scan ng sensor marks. Okay, doon sa unang sensor mark, mukhang hindi na siya nagka-problema. So, most likely, hindi na tayo magkaka-error. Ang indicator kasi na maging successful yung scanning mo ng registration mark, hindi na siya magtatagal doon sa unang registration mark. So, kung natagalan siyang mag-scan doon, most of the time, magkaka-error ka sa scanning. So, ang gagawin mo doon, ipopause mo and restart mo ulit yung pag-scan. Like, tulad nito. Ayan. So, nag-error siya doon sa design space na hindi mabasa yung sensor marks. Gagawin ko dyan, subukan natin i-close itong lid para mawala yung ilaw doon sa taas. And try natin i-cut ulit. Ayun, so ganito yung mga common na problems kapag glossy yung materials na gagamitin mo. Kaya ang gagawin ko dyan, i-load ko lang.
Ang gagawin ko dyan, tatakpan ko ng masking tape yung mga paligid ng registration marks. Dahil hindi ko na yung hack natin na maglagay ng highlight. Pero kanina, nag-test print ako. Kumana naman siya. So, hindi ko naman laging ginagawa ito. So, tinry ko lang din para ma-demonstrate ko din na hindi reliable yung hack na ganito. So, marami na rin akong napapanood na nire-recommend ito na pang-hack ng machine. Pero mas marami pa ring errors na nangyayari kumpara doon sa mga nagiging successful. So, kaya madalas na ginagawa ko pag closing yan ay ganito. Tinry ko din yung hack na maglalagay ka na lang din ng magic tape sa ibabaw ng registration marks and mababa din yung success rate niya, kaya hindi ko na rin siya ginagawa. So kung meron kayong projects na gumamit ng sticker na white mat, yung mga discarded na sections na hindi nyo nagamit, pwede rin yun din yung pangpakit nito. Try natin kung gagana to. Load ko ulit siya sa machine. Tignan natin kung mag-scan siya ng tama. Okay, mabili siya sa doon sa upper left. Kung okay naman na siya. Yung mga unang pangatlong registration mark nagkaka-error. Pero hopefully this time successful na siya. Okay, clear. Okay. Ito siya nag-scan. So, effective talaga yung ganitong hack. Kailangan mo lang siyang tsakaan. Ayan, nag-start na siyang mag-hack. And i-check natin kung lakad ng maigi hanggang likod. Okay, sige. Okay na to. I-click ko na yung load. Pares na process lang din ang susundan ko para sa mga ibang months ng calendar. Ganun lang kadali gumawa ng stock test calendar. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito and mag-subscribe kayo para sa mga bagong tutorials.